Ano naman yung magnetic particle testing? So ito yung halimbawa ng magnetic particle testing natin. Ito yung kanyang description, ano. Ang pagkakaiba lang nito, halos parehas ito sa liquid penetrant, surface discontinuities yung makukuha natin. Ang pagkakaiba lang nito, sa magnetic particle testing naman, meron tayong equipment at consumables na ginagamit. So, ano ba yung equipment natin dito? Ito yung magnetic yoke kung tawagin natin, magnet. So, ang magnet naman, ina-apply natin yan ng power supply para magkakaroon ng magnetism, tapos ini-induce natin yan doon sa material. So, ang material ngayon, nagkakaroon siya ng nakaka-experience siya ng magnetism doon. So, pag may mga cracks doon at iba pang mga service fatigue, magko-concentrate ngayon yung mga consumable na nilagay natin doon. Ano pa yung isang pagkakaiba nito sa liquid penetrant? Ang magnetic particle testing natin, kaya itong makadetect ng subsurface up to, based doon sa standard niya, is 0.5 to 0.6 mm yung lalim. So halimbawa, meron ka mga open to surface discontinuities na natakpan ng mga pintura or mga hindi natanggal na mga dumi. Dito, yung mga ilalim niyan or di kaya lack of fusion doon sa mga weld layers niya. Dito naman sa magnetic particle testing, nako-cover up yung mga ganong subsurface discontinuities. Tapos, isa pang application nito, applicable naman ito sa mga ferromagnet lang. Hindi naman siya applicable doon sa mga stainless steel. Kaya meron pa rin tayong liquid penetrant para doon sa mga aluminum type tsaka mga stainless steel type ng structures. So, ito yung explanation natin kanina, no, kung paano nag-work yung magnetic particle testing natin. Kung makikita nyo dyan, so meron tayong magnetism na ina-apply doon sa materialis niya, no? Tapos magkakaroon niya ng dahil nga pagka nagkaroon ng magnetism itong metal natin, pag meron mga breakdown dito sa area na yan, nagke-create agad ng north pole at saka south pole doon sa isang specimen. Dito sa area na may crack, yung ina-apply natin ng mga magnetic particle ink, dito ngayon magko-concentrate yan pagka inuna natin yung magnetic field natin. So, madaling malaman kung nasaan yung area na may crack dahil dito nagko-concentrate ngayon yung ina-apply natin yung mga iron. Tapos, doon pagka ang way naman ng interpretation natin doon, kung saan nag-concentrate yung mga magnetic particles natin, ano yan, kung bilog, kung porosity, kung merong crack dyan, maguguhit na crack din yan. Kung porosity man or merong mga ibang linear indication, makikita rin natin doon nagko-concentrate siya. So dito, ang additional natin dito sa magnetic particle, ang team natin may dala-dalang ano yan. Medyo mabigat ng konti ito, mga siguro 5 to 8 kilograms ito. So magnetic yoke ang tawag natin doon na dala-dala ng team natin. Kaya ang weld natin diyan, yung area, at least accessible siya na ma ma-applyan ng magnetic yoke. Ito yung parang may dalawang paa, tapos may handle sa gitna, tapos may cord diyan sinasaksak ng electricity para makapag-create ng magnetism. Tapos dinidikit doon sa material, kung makikita niyo yung picture na yan, pinapagkaroon tayo niyan ng hinahanap natin yung direksyon ng crack by cross cut ang tawag natin yan, pinapaikot-ikot natin yung direksyon ng magnetic yoke para mahanap natin yung gusto nating crack doon. Lahat ng orientation ng crack ng weldments makikita natin doon sa area na i-apply natin ng magnetic yoke. Meron din tong advantages tsaka lahat naman ng dito meron tayo. Ito naman ang pagkakaibang ang advantages at saka disadvantages nito
Unang-una, hindi pa rin siya gano'n kabigat compared do'n sa ibang NDT ano. Yung time ng setup niya mabilis lang basta meron tayong electrical outlet. Pero yung mga outlet ng electrical na yan wag niyo masyadong ano yan kasi ano lang naman yan, extension lang naman yan. Hindi yan. Kung halimbawa wala talagang source ng power do'n sa site, iba ang ginagawa diyan ay pino-provide nila diyan is yung generator. Ngayon, ang isang advantage pa nito, tulad sinabi natin kanina, hanggang 0.6 mm po ang subsurface ang kaya niyang ma-detect doon sa galing sa surface noon, sa ilalim. Tapos, compare naman sa dye penetrant testing, mas more sensitive naman ang ating liquid penetrant, ang magnetic particle testing natin. And meron siyang disadvantages siyempre. Yung maliit lang naman pagka wala kang source of electricity, siyempre kailangan mag-provide sa site. Tapos pero yung mga ganong problema naman hindi yan ganoon talaga kasi halos lahat naman ng site ay merong mga source of electricity doon. Minsan nga nagdadala ng NDT provider ng mga extension cord para hindi na masyadong nahirapan yung contractor. Pero normally naman pino-provide ng contractor 'yun. And doon sa mga ilalim, yung more than 0.6 mm yung lalim, hindi na po kaya ng ano natin yon ng ng magnetic particle testing. Yun yung isang disadvantage naman nun. Then, hindi siya applicable doon pa rin sa mga kasi nga sa surface tayo naka-base, sa mga rough surface at saka mga porous surfaces na yon, hindi rin siya applicable. At hindi siya applicable doon nga sa mga stainless steel, sa mga aluminum, sa mga plastic kasi mga non-magnetic materials po yung mga yon. Ang isa pang malaking disadvantage nito, lalo na doon sa mga kasama kasi sa procedure yon after mo mag-perform ng magnetic particle testing doon sa isang components, kailangan i-demagnetize natin yan after ng testing para makita natin yung residual magnetism na isang component kasi napaka-critical kasi ng mga residual magnetism nito. Sa codes naman, merong mga allowable residual magnetism lang ang allowed doon. So hindi siya ganoon kalaki kasi ang nagiging problema nito pagka may naiwang mataas na amount ng magnetism doon sa halimbawa doon sa generator turbine generator. Pagka inoperate na yon at may mga foreign object na naiwan doon, didikit yun doon which is nakaka-affect doon sa performance ng components. So possible nagiging dahilan ito para nagiging mag-shutdown yung isang power plant. Yung ginagamit naman ito sa demagnetization pa rin is same pa rin naman doon sa magnetic yoke pa rin ang ginagamit natin. Pero may procedure siya. So, i-on mo lang yan tapos ilalayo mo lang siya habang ipapatayin mo yung supply. So, yun yung mga ilang disadvantages ng magnetic particle testing. Sa mga site preparation naman natin at safety requirements, halos parehas lang din po ito kumpara doon sa empty kasi nga pang surface tayo. Same lang halos ang ating requirements.